Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang dalagitang nagngangalang Liza ang abala sa pangangalakal sa gilid ng isang abalang kalsada sa Quezon City. Ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan ay humahalo sa alinsangan ng hangin, ngunit tila hindi ito alintana ng dalaga. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kanyang mga damit na punit-punit at mukhang puno ng alikabok, siya ay isang espiya, isang anino sa liwanag ng araw, na nagmamanman sa isang grupo ng mga tiwaling pulis na matagal nang nangingikil sa mga ordinaryong mamamayan. Ngunit sa tanghaling iyon, nang isa sa kanila ay walang awang sipain siya, lahat ng pagpapanggap ay biglang nagwakas. Ang aspalto ng Commonwealth Avenue ay parang nagbabagang uling. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Liza, pasan-pasan ang isang malaking sako na halos kasing laki na niya. Ang kanyang mga damit ay halatang lumana at ang kanyang mga tsinelas ay pudpod na sa kahabaan ng nilalakad. Ngunit sa gitna ng dumi sa kanyang mukha, may isang ganda na hindi kayang itago ng anumang pagbabalat kayo. Bawat basurahan na kanyang madaanan ay walang pag-aalinlangan niyang binubuksan, umaasang makakakita ng mga bote o plastik na pwedeng idagdag sa laman ng kanyang sako. Mabigat ang kanyang paghinga at ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nananatiling matatag at may direksyon. Alam niya na ang trabahong ito ang naglalagay sa kanya sa pinakamababang antas ng lipunan sa mata ng marami. Pero wala itong halaga para kay Liza. Tahimik niyang ginagampanan ang papel na ito na para bang sanay na siya sa malupit na mundo ng lansangan. Habang abala si Liza sa pagkakalkal ng basura, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa kabilang kalsada. Ilang pulis ang nakatayo sa gitna ng daan, walang pakundangang pumapara sa mga sasakyang dumaraan. Malalakas ang kanilang boses, puno ng pagbabanta, at ang kanilang mga mukha ay mababangis. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Liza kung paano nila kinakausap ang bawat trooper, isa-isa, at pagkatapos ay malinaw na humihingi ng pera upang makapagpatuloy sa kanilang biyahe. Ang ilang driver ay tila walang magawa kundi ang mag-abot na lamang ng pera. Mayroon ding sinisigawan hanggang sa manginig sa takot. Ang dating maingay na kalsada ay biglang nabalot ng tensyon, at ang mga sasakyan ay nagsimulang magdahan-dahan, takot na sila naman ang susunod na mabiktima. Isa sa mga pulis ang kapansin-pansin. Malaki ang kanyang katawan, matigas ang mukha, at ang kanyang tono ay puno ng kayabangan. Ang pangalan niya ay Sargento Berto Vargas. Siya ang nasa pinakaharap, may hawak na batuta sa kanang kamay. Hinto! Lisensya at rehistro, sigaw niya sa isang motorsiklista. Nang ang trooper ay natatarantang naghahanap ng kanyang pitaka, muling nagsalita si Berto ng malakas, kung gusto mong mapabilis, dito ka na lang magbayad. Huwag ka nang maging abala. Ang mga mamamayang nakakakita ay tanging nakayuko na lamang. Ang iba ay nagkunwaring abala sa kanilang mga cellphone. Walang sinuman ang naglakas loob na sumuway. Sinaksihan ni Liza ang lahat ng iyon mula sa malayo habang nagpapanggap na abala pa rin sa kanyang sako at mga boteng plastik. Ngunit, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat kilos. Alam niya na ang nangyayari sa kanyang harapan ay hindi isang opisyal na checkpoint, kundi isang hayagang pangingikil na ginagamit ang uniforme bilang panakot. Kahit na mukha siyang isang ordinaryong mangangalakal, minarkahan na ni Liza ang mukha ni Berto at ng kanyang mga tauhan, isa-isa. Bawat kilos nila ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan, at alam niya na malapit na ang oras para kumilos. Ang abalang kalsada ay naging isang lugar ng kaguluhan. Ang tunog ng mga busina ay humahalo sa sigawan ng mga pulis na walang pinipiling pinapara. Ilang mga kotse at motorsiklo ang pinilit na tumabi ng walang malinaw na dahilan. Ang mga driver na walang kaalam-alam ay sumusunod na lamang sa utos na may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo ang isang lalaking malaki ang katawan, nakausli ang tiyan at may matigas na mukha. Siya si Sargento Berto Vargas, ang pinuno ng operasyon sa tanghaling iyon. Nakasuot siya ng itim na salamin at nagsasalita na may pagkabastos, na para bang sanay na siyang mag-utos ng walang sinumang kumukontra. Nakatayo si Berto sa gitna ng kalsada na may aroganting tindig. Ang kanyang mga kamay ay nagtuturo kung saan-saan, pinapahinto ang sinumang kanyang gusto. Hinto! Nasaan ang papeles mo? Sigaw niya sa isang binatang nakamotorsiklo. Habang ang binata ay kinakabahang naghahanap ng kanyang wallet,
Lumapit si Berto at marahas na tinapik ang tangke ng motor. Kung gusto mong mapadali, magbayad ka na lang dito. Huwag nang maraming dahilan. Malamig at puno ng panggigipit ang kanyang boses. Sa huli, nag-abot ang trooper ng ilang pirasong papel na pera, sinusubukang iwasan ang mas malaking gulo. Tinanggap ni Berto ang pera na may isang mapanuyang ngiti at pagkatapos ay tinapik ang balikat ng biktima na parang nagbibiro. Ang kanyang mga tauhan sa likuran ay nagtawanan, nagagalak sa sitwasyong hindi nakakatawa para sa sinumang nakasaksi. Ilang mga residente na dumaraan ang nagdahan-dahan sa paglalakad. May ilan na huminto sandali ngunit wala ni isa ang nangahas na magsalita. Alam nilang ang paglaban ay nangangahulugan ng paghahanap ng gulo. Ang kalsada na karaniwang masigla ay naging nakakatakot. Bawat sasakyang dumaraan ay tila nag-aalangan, takot na maging susunod na target. Ang tunog ng sigaw ni Berto at ng kanyang mga tauhan ay patuloy na naririnig, lumilikha ng isang tensyonadong kapaligiran sa ilalim ng araw na lalong tumitindi ang sikat. Para sa kanila, ang operasyong iyon ay hindi na isang tungkulin, kundi isang paraan para kumita ng mabilis na pera sa nakakahiyang paraan. Mula sa gilid ng bangketa, huminto si Liza sa pamumulot ng bote. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng laman ng kanyang sako. Ngunit ang kanyang paningin ay patuloy na sumusunod sa bawat kilos ni Berto. Malamig ang kanyang tingin, pero ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon na parang walang pakialam. Alam na alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Pagnanakaw sa katanghalian na ginagawa ng mga taong dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Bawat kilos, bawat pangalan, bawat mukha, lahat ay malinaw na nakatala sa kanyang alaala. Alam niya na ang lahat ng ito ay kwestiyon na lamang ng oras bago manaig ang katotohanan. Sa likod ng isang lumang kariton na natuklap na ang pintura, nakaupo si Liza habang pinipili ang mga nakatambak na plastik. Mula sa malayo, mukha siyang isang ordinaryong mangangalakal na abala sa trabaho. Ngunit ang kanyang paningin ay paminsan-minsang sumusulyap sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi talaga nawawala sa grupo ng mga pulis na nakatayo pa rin sa gitna ng daan. Alam niya na kahit isang maling kilos lang ay maaaring maging sanhi ng kanilang paghihinala. Kaya naman, mas lalo siyang yumuyuko sa tuwing may isa sa kanila ang tumitingin sa kanyang direksyon. Mula sa kanyang pinagtataguan, malinaw na nakikita ni Liza ang lahat. Si Berto at ang kanyang mga tauhan ay patuloy pa rin sa pangingikil sa mga dumaraang motorista. Nagtatawanan sila matapos makatanggap ng pera na parang isang regular na laro na kanilang kinagigiliwan. Pinagmasdan ni Liza ang paraan ng pagsasalita ni Berto, ang mataas niyang tono, hanggang sa paraan ng pagtapik-tapik niya sa helmet ng mga motorista para takutin sila. Lahat ay kitang-kita, walang nakaligtas sa kanyang mga mata. Habang nagkukunwaring naghahanap ng bote sa loob ng isang drum, bumulong si Liza ng mahina nang hindi tumitingin sa sinuman. Kung hindi dahil sa uniforme, naisip niya, wala na silang pinagkaiba sa mga hold-upper sa kalsada. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pigilan ang pandidiri na unti-unting namumuo sa kanyang lalamunan. Ngunit, ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, walang ipinapakitang anuman. Alam niya na ang kanyang emosyon ay dapat na nakatago ng maigi. Sa bawat segundong lumilipas, lalong nakukumbinsi si Liza na ang kanyang nakikita ay hindi lamang isang iligal na checkpoint, kundi bahagi ng isang maruming sistema na matagal nang tumatakbo. Minarkahan niya isa-isa ang mga mukha doon, si Berto, ang dalawa niyang tauhan, at maging ang maliit na karinderya kung saan sila mamaya magpapahinga. Lahat ng detalye ay inimbak niya sa kanyang alaala. Dahil para kay Liza, bawat kilos ngayong araw ay magiging mahalagang ebidensya para sa araw na darating. Pagkatapos ng operasyon, bumalik sa normal ang daloy ng trapiko. Ngunit sa gilid ng daan, ang grupo ng mga pulis na nagsagawa ng checkpoint ay nakaupo na ngayon sa isang simpleng karinderya. Maayos pa rin ang kanilang mga uniforme, ngunit ang kanilang mga mukha ay basang-basa na ng pawis. Sa isang maruming kahoy na mesa, ilang baso ng itim na kape ang nakahanay kasama ang mga pakete ng sigarilyo at ang perang kakakolekta pa lang nila. Ang kanilang mga tawa ay malakas na maririnig, kapansin-pansin sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumaraan. Para sa kanila, ang tanghaling iyon ay hindi oras para magpahinga pagkatapos ng mabigat na tungkulin,
kundi oras para namnamin ang bunga ng maruming gawain na kanilang ginawa. Isa sa mga tauhan ang nagsindi ng sigarilyo, dahan-dahang ibinuga ang usok habang tinitingnan ang mga perang papel sa kanyang kamay. Ha, malaki-laki rin to, Sarge Berto, sabi niya habang tumatawa ng may kasiyahan. Mahigit 10,000 sa kalahating oras lang na trabaho, saan ka pa makakakita ng ganitong kadaling trabaho? Ang pangungusap na iyon ay sinundan ng malakas na tawanan mula sa iba pang miyembro. Ang ilan pa ay pumapalakpak sa mesa na parang nagdiriwang ng isang malaking tagumpay. Si Berto ay nakaupo sa dulo, dahan-dahang ininom ang kanyang kape, at pagkatapos ay malakas na ibinaba ang kanyang baso sa mesa. May pagmamalaking tono, sumagot si Berto, hindi tayo magnanakaw. Naghahanap lang tayo ng biyaya. Ang mga tanga sa kalsada ang ating bukirin. Ang kanyang sinabi ay sinundan muli ng tawanan ng kanyang mga tauhan. Walang pagsisisi, walang takot. Lahat ay parang isang ordinaryong aktibidad na paulit-ulit na nilang ginagawa. Sumandal si Berto sa kanyang upuan, huminga ng malalim at tumingin sa paligid na may mukhang puno ng kumpiyansa. Tila sa kanya ang mundo, ngunit biglang huminto ang kanyang paningin sa isang punto sa kabilang kalsada. Doon, nakita niya si Liza, ang dalagitang mangangalakal na kanina pa rin namumulot ng mga bote malapit sa basurahan. Ang kanyang tingin ay naging inis. Hoy, yung basurera kanina pa nakatitig sa akin, ungol niya habang itinuturo si Liza. Ang kanyang mga tauhan ay lumingon din, ngunit tumawa lamang ng bahagya. Itinuring nila itong isang maliit na bagay habang si Berto ay nagsimula ng mainis. Hindi niya namamalayan, nagtanim na siya ng hinala sa babaeng tila walang panganib ang itsura. Ang kahoy na upuan sa karinderya ay gumalaw ng malakas nang tumayo si Berto. Mabigat ang kanyang mga hakbang na yumanig sa lupa, na nagpabago sa dating masayang kapaligiran at biglang naging tensyonado. Naglakad siya patungo kay Liza na may namumulang mukha. Matalim ang kanyang mga mata sa likod ng itim na salamin. Ang kanyang mga tauhan na nakaupo pa ay nagkatinginan lamang. Ang ilan ay tumawa ng bahagya, iniisip na ang kanilang hepe ay gusto lamang takutin ang mga ngalakal. Ngunit, iba ang dating ng mga hakbang ni Berto ngayon. Masyadong mabilis, masyadong puno ng galit. Lahat ng tao sa karinderya ay biglang huminto sa pagsasalita, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Huminto si Berto sa mismong harapan ni Liza na nakaupo pa rin malapit sa basurahan. Sa malakas na boses, sumigaw siya, "Hoy ikaw, basurera! Kanina ka pa nakatingin sa akin, di ba?" Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng ugong ng mga sasakyan at napalingon ang ilang mga taong dumaraan. Dahan-dahang lumingon si Liza, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang sako sa kanyang kamay, sinusubukang manatiling kalmado sa harap ng malaking tao na ngayon ay nakatitig sa kanya ng napakalapit. "Naghahanap lang po ako ng bote, tay." "Wala po akong tinitingnan," sagot ni Liza sa isang patag na tono, sinusubukang pigilan ang sarili para hindi magdulot ng gulo. Pero lalo lang nag-init ang ulo ni Berto. Humakbang siya pasulong, itinuro ang mukha ni Liza gamit ang kanyang daliri na may mansa ng sigarilyo. "Uminom ka na lang. Nakita kitang nakatitig sa akin at sa mga tauhan ko habang nag-ooperate kami, di ba?" Sigaw niya ulit. Mas malakas ngayon. Mabilis ang kanyang paghinga, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at pagbabanta. Dahan-dahang lumunok si Liza, yumuko sandali, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling kalmado. Naging tahimik ang buong karinderya. Walang nangahas na magsalita. Ang may-ari ng karinderya na kanina inaghahain ng kape ay huminto sa kanyang kinatatayuan, nakatingin lamang mula sa likod ng counter. Ilang mga customer na nakaupo sa labas ay nagsimulang tumayo, nagkukunwaring abala, ngunit patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Lahat ng mata ay nakatuon kina Liza at Berto. Tanging ang tunog ng mga motorsiklong dumaraan ang maririnig sa di kalayuan. Ang tensyon ay nakabitin sa hangin na parang isang baga na handang magliyab anumang oras. Nang hindi nagbibigay ng oras para sumagot, itinaas ni Berto ang kanyang paa at sinipa ng malakas ang malaking sako sa tabi ni Liza. Ang tunog ng mga plastik na bote ay nagbanggaan sa aspalto. Ang ilan ay nabasag, ang iba ay gumulong palayo sa gilid ng daan.
Napaatras si Liza ng isang hakbang at dahan-dahang umupo, sinusubukang pulutin ang kanyang mga gamit na nagkalat. Nanatili siyang tahimik, hindi sumasagot, nakatuon lamang sa mga boteng nagkalat. Kalmado ang kanyang mga kilos, ngunit iyon mismo ang lalong nagpagalit kay Berto. Hoy, mahirap ka na nga, ang yabang mo pa, basura ka ng lansangan, sabi ni Berto na may tonong puno ng pang-iinsulto. Dumura siya sa lupa at pagkatapos ay tumawa ng maikli habang sumusulyap sa kanyang mga tauhan na nanonood mula sa karinderya. Ilan sa kanila ay napangisi, nagagalak sa palabas na parang libreng aliwan. Yumuko si Liza, hindi sinagot ang mga salitang iyon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang kinukuha ang isang basag na bote, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Alam niya na isang salita o maling kilos ay maaaring magdulot ng mas matinding karahasan. Nang makitang nananatiling tahimik si Liza, lalo pang nag-init ang ulo ni Berto. Lumapit siya, mabigat ang paghinga, tumaas ang kanyang boses. Akala mo takot ako sa'yo kahit titigan mo ako. Ha, sigaw niya habang itinuturo ang mukha ni Liza. Itinaas ni Liza ang kanyang ulo sandali para lamang tiyakin na hindi siya aatakihin mula sa likod. Malamig ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Ang kanyang pananahimik ang nagpawala ng kontrol kay Berto. Mabilis niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang ulo ni Liza. Malakas ang sipa at tumama ito sa kanyang sentido. Bumagsak si Liza sa lupa. Ang kanyang katawan ay lumagapak sa aspalto. Ang sako sa tabi niya ay tumilapon at ilang bote ang nabasag malapit sa kanyang mukha. Ilang mga residente na nakakita ay napahawak sa kanilang mga bibig sa gulat sa brutal na ginawa. Sa karinderya, malakas na nagtawanan ang mga tauhan ni Berto na para bang ang nangyari ay isang biro lamang. Samantala, si Berto ay nakatayo na may pagmamalaki, nakatingin sa biktima sa kanyang harapan na may kasiyahan, hindi na mamalaya na sinipan niya ang isang taong mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Malalakas na tawanan ang narinig mula sa karinderya. Pinapalo ng mga tauhan ni Berto ang mesa habang itinuturo si Liza na nakahando sa isalupa. Tingnan nyo, bagsak ang basurera, sigaw ng isa sa kanila na may nanunuyang tono. Ang iba ay sumabay sa pagtawa. Ang ilan ay yumuko pa dahil hindi mapigilan ang paghalakha. Ang kanilang mga tawa ay pumunit sa mainit na hangin ng tanghali. Ito ay parang isang insulto sa sinumang may natitira pang konsensya. Samantala, si Liza ay nasa lupa pa rin, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo na kasisipa lang. Nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Nakatayo si Berto sa harap ng karinderya, pinipikit ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang salamin. Dahan-dahan niyang ibinuga ang usok ng sigarilyo at pagkatapos ay ngumiti ng may kasiyahan habang tinitingnan ang maliit na katawan na nakahandu sa aspalto. Ganyan dapat, sabi niya ng mahina ngunit may diin. Sinundan ito ng mataas na tono. Para malaman niya ang lugar niya. Muli, malakas na nagtawanan ang kanyang mga tauhan. Ang ilan ay tinapik ang balikat ni Berto na para bang pinupuri ang kanyang katapangan. Para sa kanila, iyon ay hindi isang brutal na kilos, kundi isang anyo ng kapangyarihan na normal para sa mga taong nakauniporme. Ilang mga motorista na dumaraan ang nagdahan-dahan sa pagpapatakbo. May ilan na lumingon, may ilan na mabilis na umalis, takot na madamay. Isang ina na nakatayo sa harap ng karinderya ang tumingi ng may pag-aalala, ngunit agad na umatras ng sulyapan siya ni Berto. Walang nangahas na magsalita o pumuna. Ang dating maingay na kalsada ay tila naging tahimik. Tanging ang tawa lamang ng mga tiwaling opisyal ang malakas na naririnig. Ngunit sa gitna ng karamihan, nagsimulang magkaroon ng maliliit na bulungan mula sa mga residente. Sobra na yan, sabi ng isang matandang lalaki ng mahina. Hindi na yan checkpoint, pagpapahirap na yan sa tao. Ang ilan ay sumang-ayon, ngunit piniling manahimik. Alam nila na kung makikialam sila, ang kanilang kapalaran ay maaaring maging katulad ng babaeng nakahandusay ngayon sa kalsada. Ang hindi nila alam, ang babaeng iyon ay hindi isang ordinaryong biktima. At ang mangyayari pagkatapos nito ay babaguhin ang buong takbo ng tanghali. Ang katawan ni Liza na kanina ay nakahandu sa isalupa ay unti-unting nagsimulang gumalaw. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa aspalto at dahan-dahang itinulak ang kanyang katawan para bumangon.
Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay at pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang tingin ngayon ay iba na. Hindi na takot o pagpapasakop, kundi matalim at puno ng isang kakaibang kahinahunan. Ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang tawanan ng mga tauhan ni Berto ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Hindi nila inaasahan na ang babaeng kasisipa lang ng malakas ay makakatayo pa ng may ganitong kahinahunan na para bang hindi man lang nakaramdam ng sakit. Humakbang si Berto ng bahagya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting pag-aalinlangan. Hoy, ang lakas ng loob mong tumayo pa. Sigaw niya na may mataas na boses, sinusubukang itago ang kanyang pagkagulat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas tunog nerbiyoso kaysa galit. Tinitigan siya ni Liza ng direkta sa kanyang mga mata nang walang pag-atras. Sinabi ko na, sabi niya sa isang patag na tono. Naghahanap lang ako ng bote. Pero kung kayo ang naghahanap ng gulo, may iba akong paraan para harapin kayo. Ang pangungusap na iyon ay sinabi ng walang emosyon, ngunit sapat na para kilabutan ang ilang mga taong nanonood. Biglang bumalot ang katahimikan sa lugar. Wala nang tawanan, wala nang tunog ng kutsara sa karinderya. Maging ang may-ari ng karinderya ay huminto sa paggalaw sa likod ng counter. Ang mga tauhan ni Berto ay nagkatinginan, hindi sigurado kung dapat ba silang sumugod o manatili na lang. Ang hangin ay tila bumigat na parang may isang hindi nakikitang presyon. Itinaas ni Berto ang kanyang baba, sinusubukang ipakita ang kanyang otoridad. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap sa kanan at kaliwa, tinitiyak na lahat ng tao ay nakatingin pa rin sa kanya. Ang mga residente na kanina pa nanonood mula sa malayo ay napigil ang kanilang paghinga. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulungan, sino ba iyang babaeng yan? Habang ang iba ay nakatitig lamang ng hindi kumukurap. Mula sa kanyang tindig, mula sa kanyang matatag na tingin, lahat ay nakaramdam na si Liza ay hindi isang ordinaryong mangangalakal. Sa kanyang pananahimik, may isang lakas na unti-unting nararamdaman na parang isang baga na dahan-dahang nag-aapoy at handang sunugin ang sinumang susubok na apulahin ito. Ang galit ni Berto ay tuluyan ng sumabog. Itinaas niya ang kanyang kamao, patungo kay Liza ng buong lakas, umaasang ang suntok na iyon ay tatapos sa anumang paglaban bago pa man ito magsimula. Ngunit ang kanyang kilos ay masyadong madaling basahin. Mabilis na iniliko ni Liza ang kanyang katawan sa gilid at sinalag ang atake gamit ang kanyang kaliwang braso at agad na gumanti ng isang malakas na suntok sa kanang panga ni Berto. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig na nagpatilapon sa ulo ni Berto sa gilid at nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa harap ng karinderya, malakas na tumama sa lupa. Bago pa man siya makabangon, mabilis na humakbang si Liza at sinipa ang tiyan ni Berto sa gitna. Napayukod ang malaking katawan sa sakit, ngunit hindi pa doon tumigil si Liza. Sa isang tumpak na kilos, hinila niya ang braso ni Berto sa likod at nilock ito ng mahigpit sa kanyang likuran. Ang posisyon na iyon ay nagpahirap kay Berto na gumalaw. Lahat na nakakita ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang babaeng nakasuot ng punit-punit na damit ang nagpabagsak sa isang matipunong pulis sa loob lamang ng ilang segundo. Umuwol si Berto sa sakit, ang kanyang mukha ay nakayuko sa lupa. Nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa sakit. Aray, bitawan mo ako. Sino ka ba? Sigaw niya na may takot. Ngunit nanatiling kalmado si Liza, walang ipinapakitang galit. Tumingin siya ng diretso sa unahan. Ang kanyang boses ay patag nang sumagot siya, ang sinipa mo kanina ay hindi isang basurera, sarhento. Ang pangungusap na iyon ay nagpaatras sa ilang mga tauhan ni Berto ng 2 hakbang. Hindi na sila tumatawa. Ang kanilang mga mukha na dating mayabang ay napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Ilang mga residente na nanonood mula sa kabilang kalsada ay nagsimulang maghiyawan, ang ilan ay naglabas ng kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-record ng pangyayari. Grabe, lumaban yung basurera, bagsak yung pulis, sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Ang mga hiyawan ay lalong lumakas, halo-halong paghanga at pagkagulat. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Liza. Ang kanyang tuhod ay nakadiin sa likod ni Berto, tinitiyak na hindi makakagalaw ang lalaki. Ang tanghaling dating puno ng malupit na tawanan ay naging isang nakakahiyang palabas para sa mga gumawa ng checkpoint.
Ang mga tao sa gilid ng kalsada ay nagsimulang maghiyawan nang makita si Berto na nakahandusay sa lupa. Ang ilang mga taong kanina'y takot ay ngayon ay malakas na sumisigaw na para bang hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Grabe, babaeng basurera nilabanan ang pulis. Tingnan nyo, bagsak lahat, sigaw ng isang lalaki mula sa kabilang kalsada. Ang tunog ng tawa at hiyawan ay naghalo na nakakuha ng atensyon ng mga dumaraang motorista na huminto para manood. Ang sitwasyon na dating kontrolado ng mga tiwaling pulis ay ganap na nabaliktad. Hindi na sila mga tagapagpatupad ng batas na kinatatakutan, kundi isang palabas sa katanghalian. Ang mga tauhan ni Berto na nakatayo pa malapit sa karinderya ay nagsimulang mag-alala. Maputla ang kanilang mga mukha, hindi mapakali ang kanilang mga tingin, at nanginginig ang kanilang mga kamay sa takot. Isa sa kanila ang lumunok ng malakas bago nagsalita ng mahina, "Sarge, atras na muna tayo. Hindi na maganda to." Ngunit ang isa na nakasubsob pa rin sa ilalim ng paa ni Liza ay umungol lamang sa sakit, hindi makasagot. Kumalat ang takot sa kanila ngunit walang nangahas na lumapit. Alam nila na kung mali ang kanilang gagawin, ang kanilang kapalaran ay maaaring maging katulad o mas masahol pa sa kanilang hepe na ngayon ay walang magawa. Dahan-dahang binitawan ni Liza ang lock at tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado nang walang anumang ekspresyon ng pagmamalaki. Matalim niyang tinitigan ang mga tauhan ni Berto na nakatayo pa rin sa kabilang kalsada. Ang kanyang boses ay matigas at malinaw na narinig ng lahat sa paligid. Matapang lang kayo kapag takot ang ibang tao, sabi niya sa isang mababang tono, ngunit puno ng diin. Ngayon, takot ba kayo? Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Walang nangahas na sumagot, walang nangahas na gumalaw. Ilang mga residente ang nakatingin na nakanganga ang bibig, hindi makapaniwala na ang babaeng gusgusin na akala nila ay mahina ay kayang patahimikin ang isang grupo ng mga tiwaling pulis. Ang mga bata ay nagtago sa likod ng kanilang mga magulang, habang ang mga kalalakihan ay nakatayo lamang, nabighani sa pambihirang tanawin. Hindi sila tinitigan ni Liza ng matagal. Huminga lamang siya ng dahan-dahan, tinitiyak na ang sitwasyon ay ganap na kontrolado. Habang ang araw sa itaas ay patuloy na naglalabas ng init sa aspalto na ngayon ay saksi sa kanilang pagbagsak. Tahimik pa rin ang kalsada nang dahan-dahang yumuko si Liza at kinuha ang lumanyang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kalmado ang kanyang mga kilos, ngunit bawat hakbang ay may bigat. Binuksan niya ang bag ng walang pagmamadali at may kinuha mula sa loob nito. Sa kanyang kamay, malinaw na nakikita ang isang plaka ng pulis at isang pares ng posas na pilak na kumikinang sa sikat ng araw. Agad na natahimik ang buong karamihan. Wala nang sigawan, wala nang tawanan. Lahat ay nakatingin ng may pagkamangha, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa isang matigas at matatag na boses, tumayo si Liza sa gitna ng kalsada. Ang pangalan ko ay Liza Magsaysay, isang intelligence operative mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ng sabi niya ng malakas. Ang kanyang boses ay pumunit sa mainit na hangin ng tanghali. Lahat kayo, arestado. Umalingaw-ngaw ang pangungusap na iyon sa gitna ng tunog ng mga sasakyang huminto sa di kalayuan. Ang mga residenteng nanonood ay nagsimulang maghiyawan, ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig sa hindi makapaniwala. Ngayon alam na ng lahat na ang babaeng gusgusi na akala nila ay isang mangangalakal, ay isang alagad ng batas na nagsasagawa ng isang undercover mission. Si Berto, na nakaluhod pa rin sa aspalto, ay tinitigan ang plaka ng nanlalaki ang mga mata. Ang kanyang mukha na dating puno ng kayabangan ay napalitan ng takot. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido at nanginginig ang kanyang boses nang sa wakas ay makapagsalita. Intel, bulong niya, nagpapanggap ka? Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay sinusubukang pigilan ang sarili na hindi tuluyang bumagsak sa lupa. Lahat ng katapangan at arogansya na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Humakbang si Liza palapit, tinitingnan siya mula sa itaas ng walang emosyon. Sagot niya ng maikli. At ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali mo. Pagkatapos ay inihagis niya ang posa sa lupa sa harap ni Berto, na lumikha ng isang malakas na tunog ng metal sa gitna ng katahimikan. Ang mga tauhan ni Berto ay yumuko, walang nangahas na magsalita o gumalaw.
Ang mga residenteng nanonood ay muling naghiyawan. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa wakas ay nanindigan ang katarungan sa dapat nitong kalagyan. Mula sa di kalayuan, narinig ang tunog ng sirena na papalapit. Lahat ng tao sa lugar ay lumingon sa pinanggagalingan ng tunog. Sa loob ng ilang segundo, isang patrol car ang mabilis na dumating at huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at ilang miyembro ng IMEG ang lumabas na may matatag na hakbang. Ang mga residente na kanina pa nanonood ay umatras ng bahagya upang magbigay daan sa mga opisyal. Ang dating magulong sitwasyon ay naging isang tensyonadong sandali dahil alam ng lahat na ang kanilang pagdating ay hindi nagkataon lamang. Isang opisyal ng IMEG ang lumapit, direktang tumingin kay Eliza at sa lalaking nakaupo pa rin sa lupa. Nakatanggap kami ng signal mula kay Agent Magsaysay, sabi niya ng malakas. Ang kanyang boses ay nangibabaw sa lahat. Lahat ng miyembrong kasama sa checkpoint, huwag gumalaw. Ang kanyang utos ay agad na sinunod ng dalawang iba pang miyembro na mabilis na kumilos para isecure ang lugar. Sa maikling panahon, ang mga pulis na dating mayabang ay yumuko na lamang, hindi nangahas na lumaban. Pinusasan sila. Isa-isa, ang kanilang mga kamay ay ikinadena. Sinubukan ni Berto na lumaban ngunit wala siyang nagawa. Dalawang miyembro ng IMEG ang agad na yumuko sa kanya at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Malungkot ang kanyang mukha. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Tinitigan niya si Liza na maihalong galit at hiya, ngunit sinuklian lamang siya ni Liza ng isang malamig na tingin ng walang anumang salita. Dumating ang pangalawang patrol car at lahat ng suspect ay agad na isinakay ng walang maraming salita. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang tunog ng mga sapatos at posas ay malinaw na narinig na pumalit sa tunog ng tawanan na kanina ipumuno sa lugar. Nang masecure na ang mga suspect, ang mga residente ay nagsigawan at pumalakpak. Mabuhay si Ma'am Liza, ang matapang na basurera, sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng kalsada. Naghiyawan ang mga tao habang itinaas ang kanilang mga cellphone, nagre-record ng bawat sandali ng pag-aresto. Ang dating nakakatakot na kapaligiran ay naging puno ng sigla at paghanga. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Liza, suot pa rin ang kanyang gusgusing damit. Ngunit ngayon, alam na ng lahat kung sino talaga siya. Isang tagapagpatupad ng batas na handang bumaba sa lansangan, magpanggap sa gitna ng dumi para ipagtanggol ang katarungan. Ang video ng insidente sa gilid ng kalsada ay mabilis na kumalat sa iba't ibang social media. Sa loob ng ilang oras, ang mga kuha mula sa mga cellphone ng mga residente ay kumalat sa lahat ng platform na may kapansin-pansing pamagat, magandang basurera, binugbog ang mga kotongko. Intel pala. Libu-libong komento ang bumaha sa post. Mayroong humanga, mayroong nagalit, at marami ang hindi makapaniwala na ang simpleng babae na mukhang marumi at gusgusin ay isang intelligence officer ng pulisya. Ang mukha ni Liza na dati hindi kilala ay naging pambansang usapan. Isang simbolo ng katapangan na bihirang lumitaw sa gitna ng kawalan ng katarungan. Nagsimulang mag-cover ang mga istasyon ng telebisyon. Dumating ang mga reporter sa lugar ng insidente, kinapanayam ang mga residenteng nakasaksi. Ang salaysay sa balita ay matigas, naglalarawan kung paano binuwag ng isang babaeng intel ang isang iligal na operasyon ng mga tiwaling pulis. Ilang matataas na opisyal ng pulisya ang nagbigay ng opisyal na pahayag, nangangakong papanagutin ang sinumang dudungis sa pangalan ng institusyon. Samantala, patuloy na ikinalat ng publiko ang video, ginagawa itong viral sa buong bansa. Sa gitna ng ingay ng balita, tahimik na nakaupo si Liza sa interrogation room. Ang kanyang opisyal na uniforme ay suot na niya muli. Mas malinis na ang kanyang mukha, ngunit nananatiling kalmado. Tinitigan niya ang ulat sa kanyang harapan ng walang ngiti. Tila walang halaga sa kanya ang lahat ng atensyon ng publiko. Sa kabilang mesa, isang kasamahang pulis ang tumingin sa kanya ng may paghanga. Grabe ka, Liza, sabi niya ng mahina. Pero bakit kailangan pang magpanggap ng ganyan kalayo? Isinara ni Liza ang folder ng ulat ng mahinahon at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang kasama ng walang labis na emosyon. Dahil minsan, sagot niya ng patag, ang katarungan ay isinisilang lamang mula sa pinakamaruming lugar. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik muli sa silid. Walang sinuman ang makakapagsalita laban sa kanyang sinabi.
Dahil alam ng lahat na ang katotohanang inilabas ni Liza sa araw na iyon ay hindi bunga ng swerte, kundi ng katapangan ng isang babae na naglakas loob na labanan ang sistema mula sa putik ng lansangan. Kinahapunan, nang ang araw ay nagsimulang lumubog at ang langit ay naging kulay kahel, muling naglakad si Liza sa kahabaan ng kalsada kung saan naganap ang insidente. Ang kapaligiran ngayon ay mas payapa na. Wala nang mga tiwaling pulis na nakatayo sa gitna ng daan. Wala nang sigawan o mayabang na tawanan. Tanging ang ordinaryong daloy ng trapiko at mga maliliit na nagtitinda sa gilid ng bangketa. Huminto si Liza sa eksaktong lugar kung saan siya bumagsak. Ang mga bakas ng basag na bote at mansa sa aspalto ay bahagya pa ring nakikita, na parang nag-iiwan ng isang maliit na marka ng pangyayaring nagbago sa lahat. Yumuko siya at nakita ang isang buo pang bote na nakahandusay sa gilid ng daan. Dahan-dahan niya itong pinulot at pinunasan ang kaunting alikabok sa ibabaw nito. Ordinaryo lamang ang bote, ngunit para sa kanya, ito ay parang isang paalala ng pagpapanggap na katatapos lang. Itinaas niya ang bote ng bahagya, patungo sa sikat ng araw, at nakita ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin. Ang mukhang iyon ay hindi na nababalot ng dumi ng kalsada, ngunit mayroon pa ring parehong tingin, kalmado, matalim, at puno ng kontrol. Ilang mga taong dumaraan ang nakakilala sa kanya, bumubulong ng mahina habang humingiti ng may paggalang. May ilan na tumango. May ilan na kumaway, ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Liza. Tinitigan niya lamang ang kalsada sa loob ng ilang sandali, na para bang tinitiyak na ang lugar na iyon ay tuluyan ng bumalik sa pagiging ligtas. Ang hangin ng hapon ay marahang umihip, dala ang alikabok at tunog ng mga sasakyang dumaraan, na nagpapahiwatig na ang buhay sa kalsadang iyon ay bumalik na sa normal. Hinawakan ni Liza ang bote ng mas mahigpit at pagkatapos ay nagsalita ng mahina sa kanyang sarili. Minsan, para mahuli ang mga daga sa lansangan, kailangan mong magpanggap bilang ang taong pinakaminamaliit. Lumabas ang pangusap na iyon na may mahinahong boses ngunit puno ng kahulugan. Pagkatapos ay inilagay niya ang bote sa gilid ng daan, tinitigan ito muli bago tumalikod at dahan-dahang umalis, iniiwan ang lugar na naging saksi sa kanyang katapangan laban sa kasamaan sa likod ng isang uniporme. Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa kalsada. Mabilis na umusad ang proseso ng batas laban kay Berto at sa kanyang mga tauhan. Ang mga pagdinig sa disiplina at kriminal ay isinagawa sa korte ng pulisya, na sinaksihan ng ilang opisyal at mamamahayag. Lahat ng ebidensya ay iniharap sa korte, ang video mula sa mga residente, ang ulat ng intel mula kay Liza, at ang datos mula sa internal na investigasyon. Walang maikakaila. Bawat kilos ng pangingikil, bawat pagbabanta, maging ang brutal na pagsipa kay Liza, lahat ay malinaw na nakatala. Naging tensyonado ang kapaligiran sa korte, ngunit alam ng lahat na iyon ang araw ng pananagutan para sa mga taong umabuso sa kanilang uniforme para sa pansariling interes. Pagkatapos ng mahabang pagdinig, binasa ng hukom ang hatol. Ang ginawa ng mga akusado ay nagdulot ng kahihiyan sa institusyon at nanakit sa mamamayang kanilang pinoprotektahan. Ang batas ay dapat ipatupad, sabi niya nang may diin mula sa kanyang upuan sa harap ng korte. Sinundan ito ng malakas na pagpukpok ng martilyo na umalingaw-ngaw. Ang hatol ay malinaw, si Sargento Berto Vargas ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong at tinanggal sa serbisyo ng pulisya nang walang karangalan. Natahimik ang buong silid, wala nang anumang depensa na maaaring sabihin. Yumuko si Berto, maputla ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata na nakatingin sa mesa sa kanyang harapan. Lahat ng kayabangang ipinakita niya noon ay biglang naglaho, napalitan ng isang kahihiyan na hindi maitatago. Sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Liza suot ang kanyang opisyal na uniforme bilang intelligence officer. Hindi na siya ang gusgusing mga ngalakal na naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, kundi isang aktibong opisyal na may pangalang iginagalang. Nang matapos ang pagdinig, isang kasamahang opisyal ang lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat ng may ngiti ng pagmamalaki. "Welcome back, Liza," sabi niya ng may tapat na tono. "Ang iyong field mission ay matagumpay." Ngumiti lamang si Liza ng bahagya at sumagot ng mahina. "Hindi pa tapos. Marami pang katulad ni Berto sa labas." Maikli ang kanyang sagot, ngunit sapat na para ilarawan ang kanyang diwa na hindi kailanman nawawala.
Ang mga kamera ng telebisyon na nag-cover ng pagdinig ay sumunod sa bawat hakbang ni Liza habang siya ay lumalabas sa gusali ng korte. Naglakad siya ng tuwid patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Sa kanyang likuran, ang malaking gusali ay nakatayo ng matatag na para bang isang saksi sa isang maliit na tagumpay para sa katarungan. Ang hangin ng hapon ay marahang umihip, dala ang boses ng mga reporter na tumatawag pa rin sa kanyang pangalan. Ngunit hindi lumingon si Liza.